Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, Majority Floor Leader. Nais ko pong i-anunsyo dito po sa plenaryo ngayon na yung inaantay po natin na yung AIX Bill, yung Assistance for Individual in Crisis Situation, na dapat po sana ay ma-ratify natin ngayong hapon, ay hindi po muna matutuloy ang sa kadahilanan po na ayaw pong pumirma ng ating counterpart sa mababang kapulungan. Dahil po sa ilang probisyon na tila hindi po sila natutuwa doon po sa kasama sa probisyon na yon ng AIX, ang anti-EPAL section. Ibig sabihin po na dapat ang pagbibigay ng AIX o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang nagbibigay ng ayuda sa mga tao, na ang pondo ay galing sa DSWD. Na sa totoo lamang po ay hindi naman po pera ito ng politiko, ito po ay pera ng taong bayan. Ito po yata, Ginoong Pangulo, ang hindi po natutuwa ang ating mga kasamahan sa bababang kapulungan. Kaya ayaw po nilang pirmahan at kailangan pa daw pag-aralan. So ito na naman po tayo, matetenga po ang batas na ito. Kaya nga po ano man po ang gawin natin, lahat po tayo dito sa Senado ay pumirma na po para ma-ratify na ito. Ayaw naman po ng ating mga kasamahan sa mababang kapulungan. Sana po ay magbago pa ka ng isip, dahil ito naman po ay para sa interes ng mga mahihirap nating kababayan. Isang tabi po muna natin ang interes natin, ang interes ng grupo, pansariling interes. Unahin po natin ang kapakanan ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Yan lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Actually po, yung anti-EPAL provision, hindi ho bago yan. Dito po sa 2026 GAA, mayroon na ho tayong special provision, courtesy ni Senator Lacson. Siya po ang nag-present at nag-propose nung anti-EPAL provision in the 2026 GAA. So itong pinapropose po ninyo ay ini-institutionalize lang, no, itong anti-EPAL provision. So maganda ho mapag-usapan to sa mga susunod na BICAM conference meeting para mapag-usapan mabuti. Pero hindi ho ito bago at ito ay kasama po sa mga reformang in-implement ho natin dito sa 2026 GAA. Hindi po sila natutuwa, Ginoong Pangulo, na ito po ay ma-institutionalize o maging isang ganap na batas na pagbibigay ng ayuda. Dapat po ay wala ang mga politiko, dahil ito na rin po ang hinihingi ng mga kababayan natin. Dahil lumalabas po ito ay ginagamit ng mga politiko, lalo na pag malapit na ang halalan, ang pagbibigay ng ayuda ng mga politiko. Subalit, ayaw po ng ilang mga kasamahan po natin sa mababang kapulungan. Kailangan pa po yata nila, Ginoong Pangulo, na sila mismo ang mag-aabot ng ayuda, bagamat hindi naman nila ito pondo. Hindi naman po nila itong personal na pera. Kaya doon po sa dalawang mambabatas po natin sa mababang kapulungan, sana po mapag-isipan ho ninyo sa mga darating na araw na hindi po ninyo pera, yan, pamimigay na yan, pera po ng taong bayan. Dapat po ang DSWD lamang ang mamigay niyan at hindi kayo ang dapat nagbibigay dyan. Kung yun ang inyong gusto, na pagmumukha ninyo ay makita ng sambayanan ang pagmumudmud ng pondo ng taong bayan, bahiya naman po kayo, dahil hindi nyo po pera yan, pera po ng taong bayan. Lower House to sign that AIX bill. Unfortunately, we are on a deadlock. Ayaw pong pirmahan at gusto po nilang nakikiusap po na pag-aralan pang mabuti ang ilang probisyon ng nasabing panukalang batas. Partikular po ang Section 17 kung saan nakasaad po doon na bawal po ang politiko mamigay ng ayuda, lalo na po ng DSWD. Pag-aralan daw po nila doon. Hindi ko po maintindihan kung ano pa pong pag-aaralan pa. The section says, clearly specifies na bawal po ang isang politiko na mamigay ng ayuda na galing po sa DSWD mismo.
Yun po yung pinagkatatalunan po namin kanina pa po. Unfortunately, we end up nothing. When we waited for them, they also waited. Pero meron pong ilan sa kanila na ayaw pong pirmahan ito dahil kailangan pa daw ang pag-aralan. Hindi ko maintindihan, Ginoong Pangulo, ano pong pag-aaralan doon? Is it because natatakot po sila na finally, after so many years na ginagamit itong AIX na ito, para gamitin sa pamumulitika, ititigil ng batas na ito? What is wrong with that, Mr. President? I don't see anything wrong na pagbabawalan ng politiko na mag-distribute ng pondo ng DSWD for his personal gains. Well, I don't see the logic, Mr. President. Number one, hindi po natin pondo yan DSWD, AIX na yan. Hindi po dapat ginagamit ng mga politiko yan. Dapat ang DSWD ang namimigay lang yan o ang executive department, ang Pangulo, dahil siya po ang head na lahat ng agencies. Ito po ang nagiging problema, Ginoong Pangulo. So, nais ko na lamang po siguro pag-usapan po natin sa bicameral conference po ito, BICAM, para ma-ironed out ho itong mga gusot na ito. Pero ito lamang po ang Section 17 na ayaw po nila at pinapaalis po na hindi naman po tayo pumapayag dahil inaprubahan po natin dito sa Senado na ilagyan po yung clause na yan. At ginawa na po natin yan last year during our BICAM sa budget. Sinama po natin yung clause na yan na walang politiko ang dapat mamigay ng ayuda. Ginagawa lang po nating batas na ito, Ginoong Pangulo. Ayaw po na lang pirmahan. Ayaw po nilang aprubahan. Kailangan daw muna nilang pag-aralan. Ano ang pag-aaralan dito, Ginoong Pangulo? What is there to study, to review? Na yung politiko wala doon sa pamimigay ng ayuda. Dahil mapopoliticize na naman, magagamit na naman sa eleksyon, sasabihin na naman ng taong bayan, political patronage para ikaw ay sunod-sunuran sa politiko na yan. Kung hindi mo iboto yung politiko na yan, kung hindi ka bobo, hindi ka makakatanggap ng ayuda sa politiko na yan. Matagal na po kasing ginagamit yan eh. Matagal na, Mr. President. It has long been a practice. Ako ay naririnig ko na ho yan na laging ginagamit po yung AIX na yan sa pamumudmod sa mga kababayan natin, ang kapalit po ng kanilang boto. We are trying to stop that tradition or whatever you want to call it, trying to stop that practice na wag nang magamit ang AIX ng mga politiko. Bagkos dapat ibigay na lang sa mahihirap, Mr. President. And I'm sorry, Mr. President, that all of us waited for several hours hoping that our counterpart would approve that. Unfortunately, it did not happen today. That's all, Mr. President. Thank you, Mr. President. And mas tama ho kayo, Senator Erwin, na mas magandang pag-usapan to sa BICAM, no? Para face-to-face BICAM para makita natin kung ano yung kanilang mga dahilan.